Ma'am, good morning po sa inyo. Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na kasama natin ngayong umaga sa Cebu. Magandang maayong buntag, pati po sa Cagayan de Oro saka sa Davao. Yung ating po mga kababayan sa Bicol, ayan, kagagaling ko lang doon ka, Ellie. Dumating ako kagabi. Ayan, kinakwento ko sa ating guest kung paano kami naghintay ng napakatagal sa airport para makabalik kagabi. Opo, grabe ho mga kasama, no? Dahil sa isang aeroplano, ang dami po naapektuhan. Oo, kaya sa mga kababayan ko pong mga Bicolano, maray na aga sa Indogabos. Ito ka, Ellie, kaya kami umuwi, kasama ko yung mga bata na umuwi ng Naga kasi kahapon ginunita namin yung 6th death anniversary ng asawa ko. At yung ating programa ngayon, konektado doon. Napaka-espesyal ng programa natin ngayong umaga kaya Ellie, magugulat yung ating mga listeners kasi naalala ko ang dami na nagtatanong kung kailan siya i-guest. Ayun, po. Ayun. At, Oo, ka-Ellie, nireserve natin siya ngayong umaga. Yes, ma'am. Okay, samantala at bago dyan ay syempre galing po kayo ng Bicol at kasi marami rin po kami natatanggap ng mga text lalo na po yung mga Bicolano na masama ang loob dahil sa parang ngayon lang lumitaw na sinasabing malalaro, no? Yung illegal na droga, lalo na po sa Naga. Hotbed daw ng shabu ka, Ellie. Sabi ko nga, di ba ka, Ellie, pag ako yung tinitira, hindi naman ako nagre-react. Pero pag tinira na yung Naga, ibang usapan na yun. Kaya kahapon, sinabi ko na napakalaking insulto. Hindi lang sa mga opisyal ng Naga, pero lalong-lalo na sa mga ordinaryong Nagenyo na katulong ng mga opisyal sa pagtrabaho para maayos yung lugar, para malinis yung pangalan. Hindi pwedeng yurakan ng kahit sino man. Sabi ko, kung ito may katotohanan, hihingi pa kami ng tawad. Pero alam namin na hindi totoo, hindi pwedeng dahil gusto lang akong puntiryahin, idadama yung buong lungsod. Kaya talagang umalma tayo. Sabi ko, malaking insulto, malaking sampal sa mukha ng bawat Nagenyo yung pagbansag na hotbed. Daw ng shabu yung Naga. Apo, kasi mabigat ho yung kataga, no, na ginamit. Kasi alam naman natin, lahat po ng lugar, ma'am, may mga problema sa illegal na droga. Totoo, kahit pero, sa Naga ka. Opo, meron naman. Pero yung sabihin mong parang hotbed na malala at hindi inaaksyonan, walang ginagawa at talagang kinukonsente. Saka ito nga ka, Ellie, nung Martes, nung sinabi, ito talagang pinahanap ko yung lahat na datos. Kung talaga bang yung Naga, isa sa mga pinakamalala na may problema sa shabu, wala akong mahanap. Tinitingnan ko yung mga nakalista, mga top 10, wala naman dun yung aming lungsod. Pag uwi ko, pinatanong ko sa PDEA sa amin, pinatanong ko sa PNP sa amin, at lahat nagsasabing hindi yung totoo. Ayun. Okay, so ganyan ho talaga, parang kakaiba ho talaga ngayon, no? Yung mga iba't ibang mga pahayag. Sana nga po, yung binabanggit yung nga, ma'am, na dapat pareho naman kayong halal ng bayan, magtrabaho na lang. Seryosohin ang pagtatrabaho. Oo, nakakasayang ng oras ka, Ellie, pag pinag-usapan na yung mga resignation. Kasi, di ba yung mandato namin hanggang 2022? Hindi naman pwedeng sabihin na nahihirapan kasi kabahagi naman yan ng sinign up namin. Di ba? Talagang alam naman namin from the very start na magiging mahirap ito. Opo. Ngayon, nung huling balita, gusto raw siyang ipapatay ng CIA, pero huwag na natin pasinin ito. Okay, mga kasama, at syempre, ngayong araw na ito, at kahapon nga ay sabihin natin na ito po ay makasaysayan at isa pong sabihin natin malaking trahedya po, no, sa inyong pamilya, ma'am. At kahapon, ginunita natin yung ika-anim na. Ika-anim na, parang ang bilis lang ka, Ellie. At siguro mas maganda ay makakasama natin, importante ho ito. Ito, kilala ko na rin tumatagal ito. ito ka, Ellie. Alam mo ka, Ellie, hindi mo siguro nakilala masyado yung asawa ko. Yung asawa ko actually mahiyain yun na tao. Hindi masyado nakikipagbarkada, hindi mahilig lumabas. Kahit politiko siya, hindi mahilig lumabas, wala masyadong pinupuntahan.
siguro isang dahilan dito kasi hindi umiinom. Opo. Kaya hindi mahilig tumambay. Pero ka Ellie, kahit wala siyang barkada, yung kakaunti niyang kaibigan talagang mahalaga sa kanya. At yung bisita natin ngayong umaga, isa sa pinaka minamahal to ng asawa ko. Mula pa nung hindi sila magkakilala hanggang nagkakilala sila, ito isa sa mga pinakahinahangaan ng asawa ko. Yan, opo. At ano ka Ellie, nung nagkasama na sila sa trabaho, hanggang namatay siya, hindi kami nito pinabayaan. Ayun. Po sa B-Servisyong Lenny ngayong araw ng Linggo, August 19, 2018. Okay, ma'am? Pwede na natin introduce. Eto excited kami ka Ellie, pati first time na sumama ng anak ko dito sa studio. Paborito din nila to. Paborito nila. Masayang-masaya po kami na naimbita po namin ngayong umaga. Actually, nahihiya kami imbitahin siya ka Ellie. Matagal nang marami nagsasuggest pero sabi ko nakakahiya na maimbitahin kasi linggo ng umaga. Pero ito napakabilis nitong hilahin. Anytime na sabihin mo parating handa, masayang-masaya po kami. Nakasama po natin ngayong umaga yung aking pong partner. Nung nakaraang 2016 election, hinahangaan ng asawa ko, hinahangaan po ng napakaraming Pilipino. Dating Secretary Mar Rojas. Magandang umaga, Secmar. Good morning, Ma'am Lenny, Ka Eli, sa ating mga tagsubaybay. Magandang umaga, mayong aga, mayong buntag kaninyo tanan. Ayun. Maray na aga. Maray na aga. Alam mo, Sek, gaya ng sabi ko kanina, marami nang sumusulat sa aming Facebook page. Ang tanong, kailan nyo ba i-guest si Secretary Mar? Parati kong sinasabi, ayoko siyang istorbohin kasi linggo ng umaga. Pero nung naghahanap kami ng special guest para sa death anniversary ni Jess, yung pakiramdam nila, ito yung perfect time to have you dito sa station. Tinanong ko si Barry Gutierrez, sabi ko, hindi ba nakakahiyang imbitahin si Secmar kasi linggo ng umaga? Ipinaalala niya sa akin. Sabi niya, di ba napakaaga niyang gumising? Naalala ko nga ka Ellie, kasi ito si Secmar, nag-exercise siya ng umaga nag-walking yata siya ng napakaaga. Yung pabangon pa lang yung karamihan sa mga tao. Hanggang ba ngayon, Sek, ganun ka pa din gumising? Medyo senior, marami na tayong senior moments, Ma'am Lenny, kaya kabahagi yung pagigising na super aga dun sa pagiging senior na rin, no? At okay lang, okay naman. At saka maganda para sa akin yung katahimikan ng kaagahan dahil hindi pa kumikiling-ling ang cellphone, wala pang text pumapasok, so nabibigyan ka ng panahon para pag-isipan, di ba? Yung ano nangyari kahapon, anong mangyayari today, ganun. So may reflective moments. Pero Sek, naalala ko, kahit nung very busy ka pa, nasa kabinete ka ba, kasi sa Naga pa ako nung nakatira si Jess andito na sa Maynila, kasama si Aika sa si Tricia. Meron siyang araw, I'm not sure kung Miyerkules yun, nakiki-breakfast siya sa bahay mo. At parati ko sinasabi, ano ba yan, ang aga-aga mo naman, nakakagambala ka. Ang sinasabi niya, hindi, pag dumadating ako, nag-exercise na si Mar. Talaga bang ever since, yun yung schedule nyo? Oo, maaga naman talaga ako gumising at magkasundo kami ni Sec Jess, magkasundo kami kasi hindi rin ako umiinom. Maaga din nagre-retire sa gabi. Kumbaga yung ang tawag ata ngayon, offline, nag-offline na kahit may telepono, may cellphone, hindi na tinitingnan, sinasagot mga alas 9 ng gabi, tapos na. Pero makikita mo, sumasagot sa mga text alas 5, alas 4 ng umaga, gano'n. Saka naghahabol. So, enjoyable yung moments na yun dahil nga nagbe-breakfast at saka maganda yung umaga dahil parang fresh start of the day, lahat na napag-usapan, yung buong araw may panahon kang para gawin at so very very refreshing, and those were good days na napag-uusapan namin ni Sec Jess yung mga pangarap namin para sa bansa at natatanong ko siya tungkol sa kanyang karanasan bilang local government official, chief executive, na
talagang yun ang humaharap sa pangangailangan ng tao di ba? So walang aide de camp, walang birokrasya, siya talaga hinaharap niya yung mga pangangailangan ng kanyang kababayan. So doon ako nabibigyan ng mga insights at natututo mula sa kanya. Eto Sek, ito tinatanong ko niyan si Jess, ano bang pinag-uusapan nyo? Kasi parati na lang kayo nag-uusap. Akala ko binibiro niya lang ako kapag sinasabi niya yung future ng Pilipinas. Ayun pala talagang totoo. Of course, meron naman of course mga personal o kamusta, ganun, so on and so forth. No? But mostly, yun ang isa sa mga napagkasunduan namin na yung pinaka-priority namin, yung dahilan kung bakit pumasok kami sa public service ay para tumulong, para mag-contribute, no? Parehas ang background namin. Si Sec Jess galing sa private sector, no? May trabaho siya, magandang trabaho niya, Vice President ng San Miguel. Kung titingnan mo, marami sa ating mga magulang ang pangarap nila sa kanilang mga anak, una magkaroon ng trabaho, at lalo na kung magkaroon ng trabaho sa isang establisadong kumpanya tulad ng San Miguel. Si Sec Jess nandun komportable na siya, maganda na kita, may future, may pinag-aralan naman siya, at magandang trajectory ng kanyang career. Pero pinili niya na tumulong, na-inspire siya. Palagay ko, 1986, nung EDSA Revolution. Yung first election niya sa SEC yung 1988. 88 yun. Palagay ko, marami sa mga professional, mga batang professional nung panahon na yun, na-inspire na si John Kennedy ata nagsabi, do not ask what your country can do for you, but what you can do for your country. No? So si Sec Jess, isang halimbawa na sa English, he put his money where his mouth is. Hindi lang sa pananalita, pero yung buhay niya, isinabuhay niya, yung kanyang pag-offer sa sarili niya sa mga nagenyo. No? At doon nagsimula yung kanyang public career. Eto Sek, di ba, sa pamilya nyo, hindi talaga ikaw yung politiko, di ba? Sa magkakapatid. Oo, ako, yung kapatid ko, yung mas bunso kong kapatid, yun ang talagang UP, Upsilon, nag-law, at yun ang talagang buntot-buntot ng tatay ko. Kumbaga, no? Ako, parang, ewan ko ba, nung lumalaki kami, yung parang assignment ko, samahan mo yung lolo mo, yung lolo sa negosyo. Taga-bit-bit ng kanyang attache case ba yun? O kung ano man yun, di ba? So, ngayon, lahat ng laman nung case na yun, nung portfolio na yun, ngayon, nasa cellphone na, di ba? Nasa smartphone. Dati, lahat ng papeles, address book, lahat, appointment book, lahat nandun. So, ako yung taga-bit-bit niya. So, yung exposure ko was more in the business and economic side. So, yung kapatid ko talaga, maaga siyang tinawag ng Panginoon. Parang si Jess, maaga tinawag ng Panginoon. Anong edad Sek nung kapatid niyo nung namatay siya? 30 years old. Yeah. He was At nung namatay siya, kaya kayo dito bumalik para humalili sa kanya, diba? Parang gano'n. Actually, mabilis lang natuklasan yung kanyang sakit mga November, December. By April, nawala na siya. No? So, naalala ko yun, na doon ako nakatira sa ospital. So, at just as an aside, doon namulat yung mata ko sa healthcare system ng bansa natin, no? Dahil madami kaming quote-unquote classmate, di ba? Nag-aantay ka sa treatment, sa bawat, kung ano man, x-ray, ganun. Marami kang mga kasama na classmate na mga pamilya na may mga sakit din yung kanilang mahal sa buhay. At of course, nagtatanungan kayo paano ang sistema, ganun. But anyway, yung sa kapatid ko, yun ang nangyari. At wala naman talaga akong plano pumasok sa politika. Lamang, nung namatay siya sa gitna ng kanyang term, hiniling ng mga kababayan namin sa Capiz na para hindi sila mag-away-away, para hindi para yung sa akin din Sek. Parang gano'n, di ba? Para kasi parang kung sa inyo okay sa kanila hindi tumakbo, pero kung sa kapwa nila parang gano'n, di ba? So parang taga-saway tayo. So gano'n. So naisip ko naman at that time I was about 35 years old. Bata mo din. At naisip ko, nasa kaisipan ko naman na sa isang punto ng buhay ko, magsisilbi sa bansa.
So siguro naisip ko noon na ngayon na, no, imbis na tumagal ka muna sa pagnenegosyo, tapos pagparetiro ka na, doon ka na tutulong, ngayon ang pagkakataon, ngayon ka hinihiling, sabi ko, hindi ko talaga gusto ito. Pero from 35 to 40, sabi ko, at 40, makakabalik pa ako. Totoo. Bata ka pa, pwede kang bumalik sa pagnenegosyo, sa pagiging pribado. So yun, lumahok na ako sa special election nung 35 years. Naalala ko kasi congressman ka dati, Opo, di ba? opo. Congressman ka ng Capiz. Pero naalala ko yung pinaka first elections mo for the Senate, talaga nagtrabaho na si Jess para tumulong. Sobrang humahanga na siya sa iyo. Pero parang at that time hindi pa kayo magkakilala. Actually magkakilala na, pero hindi yung masyadong close or kasi palagay ko nakilala ko si Jess. Hindi ko talaga mapinpoint kung kailan, no. Pero nasa radar ko na yung Jess Robredo na isang dapat hangaang public servant, no. Naalala ko 2000 kasi naging DTI ako, the year 2000. So doon lumawak from Capiz to nationwide yung aking mga karanasan, yung aking mga kadil na mga officials. So siguro malamang it was during that period. So ito, Sek, nag-DTI muna kayo bago kayo nagsenador? Oo. At isa sa mga tumatak sa akin noon was how nga to move the economy bilang DTI, no? At nakita ko yung mga programa ni Jess sa pag-empower ng kanyang mga kababayan sa Naga. Isa ito sa parang medyo malayo sa, kung titingnan mo sa unang tingin, malayo sa economics, pero actually talagang tututok siya, no? Because kung empowered yung population, sila mismo magnenegosyo, sila mismo magtatayo ng mga small medium enterprises, sumisigla yung local economy, nagkakaroon ng hanap buhay yung mga kababayan niya, no? So isa yun sa mga nakita ko, yung empowering the people. Isa pang nakita ko na ginawa niya, nagkaroon siya ng metrics. Oo. Hindi yung salita lang, no? Nagkaroon siya ng mga patakaran para masabi kung last year ganito tayo, this year at least nasusukat parati. na umangat na tayo or mahina pa rin tayo kung saan, no? Para mas madaling tutukan kung anong mga dapat na bigyang pansin. So doon ko nakita yung logic, kaya nung naging DILG si Jess, nilagyan din niya yung metrics na hindi lang yung basta-bastang favoritism, pero paano ka masasabing good housekeeping seal, no? Kaya hindi na yung whether partido o ka-region o kakilala o kaibigan, Meron talagang pamantayan. Oo, may pamantayan na masabi, matino kang local leader dahil naangat mo yung healthcare o naayos mo yung fiscal position, gano'n, no? So, parang nakikita mo na yung kanyang serbisyo sa pagiging mayor ng Naga, talagang naidala niya at napalawak niya bilang DILG secretary. Kasi naalala ko, Sek, ito yata, during that time, senador kayo. Kayo yung paboritong ayain ni Jess sa Naga, eh. Madalas kayo, naalala ko, naging bisita ka namin sa isang Peña Francia. Hindi lang yata once, eh. Hindi lang once. Several. Talagang kayo yung parati niyang gustong ayain. Tapos parati niyang sinasabi sa amin, halimbawa may senatorial election, sasabihin niya, dapat si Mar yung mag-top notcher dito sa atin, kaya, alam ko, bihirang humanga yun ng gano'n, eh. Pero yung, Thank ito you. ka, Ellie, yung sa akin, alam kong paborito na nung asawa ko, si Sec Mar. Pero at that time, kasi parang, dahil siguro nasa Naga kami, parang ang layo nung tingin namin kay Sec Mar. Pero yung naging malapit talaga kami nung nawawala na yung kanyang eroplano. Kasi nung nawawala na yung eroplano ni Jess, si Secmar isa sa pinakaunang pumunta ng Masbate. Tapos siya yung parang naging lifeline namin. Siya yung taga-balita sa akin. Tumatawag siya from time to time. Many times actually during the day para i-update ako kung ano nang nangyayari sa search. Actually, Sec, naalala ko, kayo din yung nag-invite ng mga private na mga divers, 'di ba? Para makatulong na sa search. At yun, ano talaga, napakahirap na
time para sa atin lahat. Ang naalala ko pa nga, parang pumunta kayo doon na hindi nyo naman ine-expect na ilang araw pala tatagal. Wala silang mga dalang damit, ka Ellie. Yung kwento nga doon, parang nagbilihan na lang ng damit sa Masbate. At that time, wala pong masyadong mabibilhan ng damit doon. Kaya talagang grabe yung sakripisyo. Naalala ko pa, mag-roommates yata kayo ni Sec Butch. Kasi hindi maraming hotels. Mag-roommate sila. Ang isa sa kanila, malakas humilik. Tapos, eto si Secmar, parang nag-tweet yata o whatever na parang may symphony na sa loob ng kwarto. Hindi na siya makatulog kasi talaga maiingay na yung hilik ng mga kasama. Apat kami nun sa kwarto at huli ako sa banyo, diba? Kasi isa lang ang banyo. So, syempre, nauna sila. Pagkaligo, gabing-gabi na, di natulog na sila. Paglabas ko ng banyo, parang may symphoniya. May mababa, may mataas, may parang rhythm section, gano'n. So, isa sa mga sidelights ng panahon yun. Pero naalala ko yung panahon na yun na alam mo, Ma'am Lenny, I can tell you, no, lahat ng opisyal doon, lahat ng tao na naandun, na nakasalubong ko, hindi sakripisyo Napakagaan ng feeling nila na tumutulong sila sa paghanap kay Jesse. At ang feeling ko is that he was deserving of all of our effort. No? Na he was a good man, na kung meron ka mang pagsasakripisyohan, no? Siya ang isang tao na karapat-dapat dahil isang mabuting tao siya, isang mahusay na public official, at talagang loss sa bansa, loss sa amin personally, no, bilang mga kaibigan, ang kanyang pagkawala, no. So everybody was very helpful at sincere, no, sa kanilang pagtatrabaho. I remember at the time, no, yung local official, hindi nga natin kapartido, no? Pero siya mismo, nandun lang siya sa tabi, hindi siya nagpa parang tawag pansin, quietly, just supporting, at sa one of those times na tanong ko, salamat sa tulog niyo, ganun. Sabi niya, hindi, si Sec Jess, kahit hindi magkapartido, pantay ang tingin sa lahat, no? So he was Sec Jess, parang it's a testament to the goodness of the man, na kahit yung mga hindi naman kaaway, yung mga kontrapartido, nirerespeto siya at maganda ang pagtingin sa kanya. Ako, Sek, pinagkakwentuhan namin to ng mga bata Parang ano ba yung mga tumatak na mga parang mga moments or memories? Yung sa akin, yung pagtawag mo sa akin the morning na nahanap yung katawan ni Jess. Early in the morning yun, ka Ellie tumawag si Secmar. Ako may feeling ako na yun yung araw na yun makahanap Parang alam mo yun, parang bugso lang ng damdamin. Tumawag si Secmar very early in the morning. Pero hindi niya natapos yung sasabihin niya sa akin. Nag-crack na yung boses niya. Naalala ko lang, Sec, paulit-ulit mo lang sinasabing, I'm sorry, I'm really, really sorry. Yung mga anak ko naman, yung naalala nilang moment with you, yung first day nung wake sa Naga, na lahat sila nag-iiyakan, nakaupo sila sa pew, tapos umupo kayo dun sa may luluhuran, in front of them, tapos ang pinag-usapan nyo, mga app sa iPad. Parang para sa kanila, yun yung nakagaan. Eto ka, Ellie, nakwento ko na to sa iba, pero nung nawala kasi si Jess, marami pang mga ganun na mga moments. Halimbawa, yung moment na in-offer kay Secmar yung DILG post na na-vacate ni Jess. Naalala ko, nasa sementeryo ako noon mag-isa. Biglang tumawag si Secmar, parang nagpapaalam sa akin. Sabi niya, ayoko siyang tanggapin hanggang hindi ko nalalaman how you feel about it. So, sinasabi ko sa kanya na secretly yun yung wish ko na sana ikaw yung humalili. Kasi alam ko na mapapagpatuloy yung kanya mga sinimulan. Tapos, yung asawa ko, nakalimutan ko kung anong concert yun Merong malaking concert, Sec, na
magaganap noon na yung asawa ko meant to surprise the girls with concert tickets. Kasi Kaeli, yung mga anak ko mahilig manood ng concert, mahilig manood ng basketball, at si Sekmar yung ginagambala ng asawa ko all the time. Hanap ng basketball tickets, hanap ng tickets sa concert. Wala na siya. Hindi naman namin alam na may ganun. Naalala ni Sekmar. Pinadala niya pa din yung ticket sa concert. Nag-iyakan yung mga anak ko nung nangyari yon. At marami pang iba after that. Kaya, eto Sek, ito yung side mo na hindi masyadong alam ng tao eh. Kasi yung parang nakikita ng tao sa trabaho. Kasi sa trabaho, stricto talaga si Sekmar. Sa trabaho, stricto, parang very demanding sa performance. Pero ang hindi nakikita ng tao, yung side niya na ganito. Yung recent Sek na memory, yung merong request yung mga nakalimutan ko na naman kung anong concert yon nandito si Jillian pinapaalala na parang nalaman ni Sekmar na gusto ng mga bata na gawin yon. Ako nahihiya na kung hindi ako kasing kapal nung asawa ko yung asawa ko talaga makapal yung mukha na talagang ako nahihiya ako pag ganyan. Pero si Sekmar naalala niya pa din. Pinadala niya sa mga bata yung tickets. Eto Sek, yung naalala ko, sinulat ko to sa Facebook na tas ang dami nag-react na marami dun sa mga nagre-react na touch dun sa story, pero marami sa nagre-react na we didn't know this side of Sekmar. Well, Di ba sa mga pamangkin mo, ikaw din yung parang uncle na paborito. well, paborito kasi konsentidor. Pero well, sa kay Aika, kay Jillian, kay Trisha, parang although hindi ko sila kilala while Jess was alive, no, but I remember may mga meeting kami, tapos sasabihin ni Jess na Sek, uwi muna ako, no? Kasi dinner time or pauwi na yung Tutor minsan. Ganun, no? So uwi siya, bibigyan niya talaga ng panahon yung kanyang three angels at tapos babalik, no? So babalik sa meeting alas 9, alas 10, ganun, no? So parang ganun ang introduction ko sa three, I call them the girls. Say hi to the girls, ganun. And parang it's just I think anybody, it's not special, anybody na ang feelings like nawala ng tatay, nawala ng father, so you feel obviously na very very protective, very very close sa kanila. Tapos second recent na nasa Naga ko, umuwi po ako mga every other week Umuwi ako every other week para yung mga imbitasyon doon, nilalamp ko na sa mga days na nandun ako. Biglang tumawag yung mga anak ko, sabi nila, Mama, parang nasa Naga si Sekmar. Kasi ko, paano nyo nalaman? Kasi nag-text sa amin nagtatanong kung saan daw magandang kumain. Yung paborito Sek ng mga anak ko, yung Bigs sabi nila, ni-recommend namin. Sabi ko, nasaan na ngayon? Sabi nila, hindi niya sinabi. Pero yung ni-recommend namin, yung Bigs, saka yung DJC Halo-Halo. Masarap na. Oo. Nasa isang meeting ako, sinabi ko sa mga kasama ko, pwede pang hanapin nyo si Sekmar. At tapos sabi ko, bakit kaya kayo yung tinext? Bakit hindi ako? Sabi nila, sabi kasi sa amin, ayaw ko na daw istorbohin. Saka ayaw magpaasikaso. Tapos, pinahanap ko, may naghanap sa Bigs, may naghanap sa DJC. Tapos yung naghanap sa DJC, tawang-tawa nung nagkakwento na, nagre-report sa akin. Sabi niya, hindi ko pa sana makikilala. Kasi nakatalikod siya, nakasombrero, nakataas pa yung paa. Kumakain ng halo-halo. Tapos, pagkatapos ng Sek, kakain din kami sa Chicken Bacolod. Pinuntahan ako ni Sek doon. Tapos siya yung nagda-drive nung sasakyan. Sabi ko, bakit andito ka? Aakyat ng bundok. Eto Sek, hindi ko to sa'yo nakwento kasi tinanong ka namin, saan ka tumira?
ay saan ka nakatira? Tapos sabi mo, hindi, okay na ako. Tapos may sinabi kang lugar na hindi namin alam. So sabi ko, meron pang hotel ditong ganon. Tapos lahat ng taga-Nagang kausap ko sa team namin, hindi alam kung nasan yon. Until nilabas mo yung vlog mo. Nung nilabas mo yung vlog mo, saka ko nalaman kung saan. Alam mo ka, Ellie, ano yun, converted na. Yung lugar na yun, Sekmar, during our time, mga 80s, ano yun, sobrang sikat na barbecue place. Oo, parang siya yung the place to be. Piso yung barbecue dun eh. Pero parang yung lahat na taga-Naga, whether mayaman o simple lang, parating nandun. Tapos pinapakita mo na eto, dito ka nakatira, pinakita mo yung view sa labas. Sabi ko, naku, alam ko na, hindi ko nga alam na may tirahan pala doon. Apparently, parang backpackers, siya. pang mga campers. Ayan. Yung nagsasabi ka, Ellie, na yung mga katunggali namin ng eleksyon na mayaman, hindi pwede sa ordinary. Naku, nakita niyo po sana. Kuripot. Mura doon. Nakita niyo po sana kung saan tumira. Yung mga taga-Naga sigurong alam. Tapos may nag-post sex sa Facebook na merong lalaki na minamasahe sa barberia, may towel daw sa mukha. Nung tapos na daw, nung tinanggal yung towel, ikaw pala, nagpa-picture sa'yo. Sabi ko si Sekmar talaga kung saan-saan napunta, pero ayaw magpaasikaso. Pero nahiya naman ako kay Vice Lenny. So, hindi ko nga siya tinawagan at yung mga bata, yung mga girls, no, hi girls. Sabi ko, I have a friend who's visiting Naga. Saan kaya siya dapat kumain, and nag-recommend naman sila. So, ganun na nga nangyari. Tapos Sek, pati yung mga waiters sa Bigs, lahat na may post. Tapos lahat nagtatanungan, saan siya dito? Ang daming gusto maghanap sa'yo. Buti na lang, hindi naman kayo nagtagal kasi umakyat na kayo sa Mount Asog. Pero ito sa pag-akyat ng bundok, ito, gusto mo din tong activity, di ba? Gusto ko yung pag-akyat sa bundok. Siguro isa pang dahilan yan kung bakit magkasundo kami ni Jess, no? Kasi sa totoo lang, although I'm in public life, I'm in public service for the last 20 years, ang katotohanan is I'm really shy or parang retiring person, no? So kung titingnan yung mga activities ko, scuba, mag-isa ka doon. Walking, mag-isa ka doon. Camping, diba? Camping, gano'n. So, it's, yung talagang mga parang hobbies or something are solitary activities. Actually, gustong-gusto ko yung mountain climbing kasi talagang pawis yan, hirap yan, no? And reflecting on our life, our public life, no? Where sa public life, marami yung sa bukadura dinadaan. Marami sa sindak dinadaan. Marami sa matatamis na pananalita dinadaan, no? Pero sa mountain climbing, wala lahat yun eh. Sa mountain climbing, ikaw lang talaga yung bawat yapak mo, no? Either aabutin mo yan o hindi. Yung pawis mo, yung effort mo, yung sakripisyo mo, yun lang yun, eh, no? So it's very, very honest. It's very, very real, no? And yan ang gusto ko dyan sa activity na yan. Walang PR, kahit anong sabihin pa ng PR, wala. Kung hindi mo naabot yung tuktok, hindi mo naabot. Ganun lang yun, no? So sa politika, kahit marami ng komentaryo, ganun. So ang point ko lang is ganun. Si Jess was very much like that, no? Na hindi siya magarbo, hindi siya tawag pansin. Very often, kontento siya na nasa likuran lang, no? Pero yung kanyang contentment, yung kanyang kasiyahan, at saka yung satisfaction niya, na nakita niya yung change na nangyari dahil sa kanyang mga nagawa, no? In fact, I was reflecting on today's program about Jess, no? So, one of the things is, there's a difference, malaking pagkakaiba yung problem solving at saka yung band-aid, no? Kasi oftentimes yung problem solving nagre-require yan ng pagbabago sa kalakaran, no? Halimbawa, let's say mataas ang high blood mo or yung kung ano man.
kailangan talaga mag-modify ka ng behavior. Hindi basta-bastang iinom ka lang ng Hindi gamot. bigla. Oo, Hindi. ganun, di ba? So it's really fixing the problem as opposed to just band-aid, no? Yung approach ni Jess, ganun eh. Matagal ito. Walang headline ito. Pero pag nabago mo yung behavior ng mga tao, tulad ng pagbago ng mga constituents o ng bureaucracia doon sa Naga, halimbawa, no? Then, forever yung kabutihan na idudulot niya, no? So, it's really problem solving versus band-aid or pang-headline lang or pang-ribbon cutting lang, pang-photo-op lang, tapos wala rin talaga, no? So, yun ang kay Jess na parang totoo versus PR. Ay, actually, Sek, yung sinasabi mo ngayon, na-observe ko yun sa'yo during the campaign. Kasi ka Ellie, during the campaign, ang daming pwedeng patulan na activities eh. Si Sekmar, maraming mga activities na pogi sa tao, gusto nun ng tao, pero parang cosmetic lang, parang pakita lang, pero hindi masyado malalim. Si Sekmar, pag may ganyan, nagagalit na yan. Ayaw ko ng ganyan. Paminsan, syempre yung ibang mga kasama namin, yung gusto nila yung makaka-capture yung headline. Pogi. Yung mga gustong gawin ni Sekmar, ganun din si Jess eh. Yung mga gusto niyang gawin, kahit hindi napapansin muna, basta papunta siya sa isang mas pangmatagalan na solusyon. Kaya lang, kakalungkot lang, Sek, maraming hindi nakaka-appreciate noon. Well, I'm sure, Ma'am Lenny, no, nakikita ko rin yan sa pagkatao mo, na tapatan na usapan, I feel fake eh. And I'm sure you feel fake. Parang totoo. fake na pupunta ka ron, magpapafoto, may magandang tarpaulin sa likod, ganon, may mga ihaharap sa'yo na parang may nangyari. Tapos pag alis mo, nasa sasakyan ka, Wala na naman. alam mo sa puso mo na wala Totoo. walang nangyari or walang mangyayari, no? So para sa akin, parang, and I'm sure you feel the same way, and certainly Jess, I know, was like that also, na parang hindi yan ang dahilan kung bakit pumasok tayo dito at palagay ko kung hindi man na-appreciate ng mga tao o ng kapwa mo, parang at least may puntos ka dun sa taas sa accountant in the sky na siya naman talaga nagbibilang kung ano talaga, no? Yung ano ba yun, yung were you naughty or not, gano'n. Pero ito, Sek, kasi paminsan ganun, di ba? Alam mo na ito yung dapat, alam mo na ito yung tama, pero parang nag-iisa ka doon at yung karamihan nandun sa kabila na hindi naman yun yung sa tingin mo yung makakabigay ng kabutihan ng pangmatagalan. Nararamdaman nyo ba na may mga panahon na parang frustrated ka na sasabihin mo na ay kayo na lang dyan basta dahil di ba parang alam mo kung ano yung dapat, hindi yun nakikita ng tao. Nasasabi mo ba sa sarili mo na ayoko na? Well, dumadating din yan, no? I mean, hindi, lahat naman tayo human, so dumadaan din tayo sa, parang roller coaster yan, gano'n, no? So, sa frustration, sa disappointment, gano'n, no? Pero, sa dulo, pagkatapos ng lahat, hahayaan mo na lang ba? Parang mga anak, no? I know angels ang tawag natin sa kanilang tatlo, pero I'm sure may mga panahon din na bilang ina, ka rin, no, sa kanila. But, ang point is, hindi naman pwede na hayaan mo na lang, di ba? I mean, at the end of the day, bansa natin ito, kababayan natin ito, nabigyan tayo ng blessing, ng grasya, na medyo angat tayo, pero hindi naman pwede na ganyan na lang, di ba? And so bumabalik ka sa parang yung conscientized o yung ano bang duty mo? Ano ang duty mo? Ano ang dapat? At ganun, kaya tayo na sa public service. Eto, Sek, wala na kasing oras, pero eto alam ko na marami nito nagtatanong sa akin sa labas ng programang ito, at I'm sure sa mga listeners natin.
marami din yung katanungan na to. Kasi yung tinitingnan ng lahat, yung 2019 elections. Sorry, Sec, to ask you this. Okay. Sabi ko sa'yo, lahat lang tungkol kay Jess yung itatanong ko. Pero baka awayin ako ng mga listeners natin pag hindi kita tinanong. Kasi yung tinitingnan ng lahat, yung pinakamahalagang eleksyon sa 2019, yung eleksyon sa Senado. Dahil nakita natin yung halaga ng Senado nung nakaraang 2 taon. At alam natin na ito yung pangontra sa mga kagustuhan na palagay natin labag sa mabuti at labag sa dapat. Maraming tumutulak, marami nagsasabi, kahit hindi natin kakampi dati. Pero marami nagsasabi na kailangang kumbinsihin kayo. Alam ko na natanong na namin to sa kanya ilang beses, ka Ellie. Na marami nakikiusap na kumbinsihin kayo na baka pwedeng at maano lang na i-consider, at least i-consider na tumakbo for the Senate ngayong 2019. Ito ba, Sek, yung sagot mo ba ngayon? Pareho pa din dati? Kasi dati, ka Ellie, para sabi niya, tapos na ako dyan. Tsaka ma'am, yung huling survey Oo. sa top 12. Ngayon na nagsasabi pa siya na ayaw. Ayaw pa rin Pero ito, Sek, knowing na ito yung sitwasyon natin ngayon, alam natin kung gaano ka importante ang laban ngayon 2019. Bukas ba? Well, nakita ko galing kay Ellie yung tanong na yun. Pinasa mo yung papel. Parang naghahanap ng scoop ito si Ka Ellie. Sa totoo lang, ako rin gusto ko malaman ng sagot sa katanungan. Because yung alam naman natin, alam natin yung sitwasyon ng bansa natin, yung sinabi na survey, ganun. Pero para sa akin, hindi yun ang batayan para sa desisyon. Ang hinahanap ko, yung sinseridad sa kalooban ko na nais pang magpatuloy. Hindi ko gusto na ilahok ang sarili ko, ipresenta ang sarili ko sa kababayan natin na sasabihin ko, ipaglalaban ko kayo, na hindi buong-buo yung loob ko, na ipaglalaban ko kung ano man ang issue, ano man ang bagay. No? Dahil marami man akong nais sabihin tungkol sa sitwasyon natin ngayon, marami man akong gustong itama tungkol sa sitwasyon natin ngayon, bilang isang pribado, may espasyo naman bilang pribado na gawin yun, no? sa abot ng iyong makakaya. But I don't want in other words, kung mangyayari man ito, gusto ko mangyari ito dahil sa tamang motivation. Yes, hindi yung bakit gusto ko lang mag-Amerikana araw-araw. Di ba pwede ka lang mag-Amerikana o mag-kurbata araw-araw, di ba? Gusto ko opisina ko na sa aircon o gusto parang medyo kung yung mga physical lang, been there, done that, no? Sa tulong ninyo, sa tulong ng mga listeners ninyo, Ka Ellie, sa tulong ng mga taga Bicol, ganun, nag-number 1 tayo, no? Parang narating na natin yan ang point ko is hindi dapat na alam mo, ganito na lang sa madaling salita, one of the wisest things na nadinig ko tungkol dyan is si Mang Dolphy. Idol din natin yung si Mang Dolphy, na sinabi niya, madali yung tumakbo, madali yung pagpanalo. Ano ngayon pagkatapos, di ba? I mean, gano'n, no? So, lahat tayo, hindi naman lang ako, Marojas, lahat, 120 million Filipinos, lahat tayo, may sense of duty sa ating komunidad, sa ating bansa. Lahat tayo nagnanais na itaas natin yung antas ng pamumuhay ng buong sambayanan. No? Lahat tayo nais na maging matagumpay ang ating bansa. No? Ang tanong is, may kanya-kanyang lugar naman, may kanya-kanyang espasyo para sa lahat. No? At hindi dapat na lumahok tayo sa public office para lamang sa ego trip or para lamang sa maling motibasyon. Dapat buong-buo kasi mahirap talaga ang pagiging public servant. Mahirap talaga yan. At kung hindi buo ang kalooban mo, kung hindi pure yung motivations mo,
mawawala ka sa landas eh. Malilihis ka eh. And I don't mean to be moralizing or lecturing. I'm sorry. But yun ang yun sa sincere na sagot, yun ang nangyayari sa kalooban ko, no, na nagdi-discern kung baga ano ba ang dahilan at kung ano. So wala pang pinal na desisyon. Pinag-iisip, pero open ka, Sekmar. I think lahat ng Pilipino pag tinawag na magserbisyo, bukas eh. Kasi kung binabanggit mo yung contribution para po sa ating mga listeners, ako, nakuberan ko po ma'am na yung sa BPO, ang laki po ng contribution kay mga call center agent. Actually, siya nag-umpisa eh. Apo, siya talagang lumakas po rito sa Pilipinas. Malaking contribution po ng Sekmar. Ako actually ka Ellie Sekmar, every time may nagsasabi sa akin, kumbinsihin mo. Sabi ko sa akin kasi parating nag-aagaw. Nag-aagaw yung pagiging ordinaryong mamamayan. Kung bilang mamamayan, talagang susubukan kitang kumbinsihin. Pero bilang kaibigan din. Kasi nakita ko kung gaano ka ngayon ka at peace. Nakita ko kung gaano ka kasaya sa ginagawa mo ngayon. Para sabi ko, bilang kaibigan, parang saka given yung sitwasyon ngayon, parang happy na ako. Naiinggit nga ako kung nasaan si Sekmar ngayon. Pero bilang mamamayan, parang naghahanap kasi tayo ng para makikipaglaban para sa atin sa Senado. Kaya, ito, dadamayan ka namin. Dadamayan ka namin sa dasal na sana kung ano yung nararapat, yun yung desisyon na maabot. Meron pa naman panahon. Apo, siguro, ma'am, Sekmar. bago maubos ang oras natin kay Ellie, no? Siguro babalik ko lang dun sa kay Jess, no? Kasi kung titingnan natin yung essence ng leadership ni Jess, yung leadership niya is the leader is within you. Yung bawat mamamayan, no? So habang of course gratifying at nagpapasalamat tayo sa lahat ng nagsasabi na kailangan pa rin tayo, gano'n, no? But the leadership is in every single Filipino. Naniniwala talaga ako doon, no? Kaya yung buong buhay ni Jess is empowering the Filipino. Kung yung sa pagtiwala na pag binigyan mo ang Pilipino ng sapat na mga kasangkapan, siya mismo gagawa ng sarili niyang paraan para maiahon niya ang sarili niya, ang pamilya niya, ang komunidad niya, no? So, matindi ang mga problema natin ngayon. Malubha ang hindi lamang sa loob ng Pilipinas pero sa buong mundo, no? Kung titingnan natin sa konteksto ng buong mundo, no? Pero isipin na lang natin 120 million tayo. Kung kahit 1 millimeter ang bawat isa, ang layo ng mararating natin, no? So hindi sa kay Vice President Leni Robredo o kay Mar Rojas o kahit sa sinong tao na solo, nasa sa atin ang ating magandang bukas. Ayun. Pero siguro kailan ba yung sa October, no? Marami yata magdadasal na kasabay natin. Diba? Pero dapat dito mo i-anunsyo, October. Okay, so kaya wala na tayong panahon. salamat po hanggang Kulang na kulang. Sorry, mahaba yung mga sagot ko. Hindi, sana maulit-ulit na maimbita ka namin. Siguro ngayon at least nalaman ngayon ng mga millennial, di ba, karamihan mga call center agent, mga kayo ang malaking contribution doon sa BPO. At ngayon, papunta na naman sa bagong phase dito ng BPO industry. Maganda story yan. Another Ay, maganda. Susunod natin pag-usapan yan. Ayun, ka Ellie, papasalamat na tayo kay Sekmar Sek. Pasensya na ulit kayo at linggong umaga, ginambala ka namin. Pero maraming salamat po, hindi lang sa panahon na to, pero sa pagiging tunay na kaibigan. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat, Sekmar.